Hello mga ka-omega, guwapo guwapa. Nandito ako sa Ezekiel pa rin. Ezekiel 34. Sana makinig kayo. Ang pamagat nito ay salamat muna sa Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Ito binigay sa akin. Ngayon lang. Ang pahayag laban sa mga pinuno ng Israel. Binasa ko na to dati. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, magpayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinapasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong inintindi at hindi ang mga tupa. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang inyong mga tupa. At hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, at nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinapakain ang mga tupa. Bakit ninyo pinalalakas ang mahihina? Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahina? Ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay. Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ipinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos ng buhay, ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na aalagaan sila, ang mga ito ang sarili nilang binubusog. Kaya nga, makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Amen po. Nag-react siya dito. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay, ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Diba? Amen. Totoo nga. Sino ba yung mga pastor sa bawat pinuno? Sa bawat mga laban sa mga pinuno ng Israel. Ito, pamagat nito. Ang daming nagkalat, no? Sa lansangan. Mga namamalimos. Yung iba, ginagamitan talaga ng kamay na bakal. Hinuhuli. Pinapaano. Dapat yung mga ganun. Hinuhuli yung mga ganong klaseng tao, pinapahirapan. Dapat yung mga ganon ang tulungan, pakainin. Tapos sinabi dito ng Panginoon, nagdamit pa kayo ng pinong lana, nagdamit pa kayo, nagpapatay pa kayo ng mga pinatabang hayop. Kayo lang ang kumakain, di ba? Ang mga ng Panginoon dito para to sa mga pinuno at sa mga pastol na itinilagay niya. Yun, ang mga nagkalat sa buong mundo to, nakasulat dito, ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Kasi hindi sila kinakalinga, pinababayaan lang. Iba namamalimos, humingi ng pera, walang tinitirhan. Sana yung mga ganun imbestigahan at anuhin, kalingain, dahil yan ang gusto ng Panginoon sa atin, yung mga ganon. Kaya tuloy, nagbabala siya dito sa mga pinuno at sa mga pastor.
Oh, pahayag laban sa mga pinuno ng Israel. Nasasakupan natin sa buong daigdig to, nakasulat. Dapat kalingain, pakainin. Ito yung tamang pamamaraan ng pagpapakain sa mga naliligaw, kung saan-saan. Yung iba nang mamalimos, yung iba nawala ng sa sarili dahil sa kagutuman, hindi sila makapagpapagamot sa sarili nila, wala silang pambayad dahil sa sobrang kahirapan, hindi na nila mapagamot ang kanilang mga sarili. Marami namang mga buwis na sa ating mga pamamalaan. Sana gamitin natin yun sa tama, hindi yung gamitin natin para punuin ang ating mga bulsa. Huwag kayong magalit kasi totoo naman. Hindi nyo ba nakikita ang kapaligiran natin? Ang dami-daming naghihirap, namamalimos. Saan ba natin gagamitin yung mga ikapo ng mga binigay na natin sa Panginoon? Mga biyaya ng Panginoon sa atin. Saan ba natin gagastusin yun? Hindi sa mga taong ito. Hanapin yung mga tupang nawawala, naliligaw ng landas. Kung ano-ano pa, nakasulat naman dito. Sa buong daigdig to. Ngunit walang ibig humanap. Sana ilagay to sila sa imbestigahan. Kung may pamilya, di balik sa pamilya. Huwag hayaan ng mga kamag-anak nilang pakalat-kalat sa lansangan. Nagugutom. Hanggang yung iba nababaliw sa walang kinakain. Ang daming ganyan sa mga lansangan. Yung iba, kumakalat-kalat nga kung saan-saan. Pinapabayaan lang. Sana kalingain yung mga ganong klaseng tao. Hindi lang tayo mismo ang nakikisasa sa mga masasarap na pagkain, sa mga natatamo natin araw-araw. Ang daming kawawa. Dito pa lang basahin niyo po to sa 34 para to doon sa mga pinuno. Tapos meron pa ditong tungkol sa mabuting pastor. Basahin niyo po. Sana wag akong matigot. Napakadami ng aral ng Panginoon. Noon pa to, Ezekiel 34. Noon pa to. Pinapaganda natin ang ating mga imahe para lang sa kapretsyo. Pero ang nasasakupan natin, marami ang naghihirap. Nag-react tuloy yung Holy Spirit ko. Totoo naman, di ba? Napakadami ang naghihirap sa bawat daigdig, bawat bansa. Kasi napapabayaan sila, namamalimos, walang kinakain, walang kumakalinga. Ang mga sarili lang nating bulsa ang ating pinupuno. Ang ating mga bibig ay sarili nating mga bibig ang ating pinapabusog ng husto. Pero maraming hindi kumakain, maraming nagkakasakit, hindi kayang magpapagamot dahil sa kahirapan. Sana nakikita ninyo to sa mga namumuno sa bawat bansa, sa buong daigdig. Sa buong daigdig to nakasulat naman bawat pinuno, mga pinuno ng Israel. Maraming naghihirap kahit saang bansa, marami to. Laganap to, depende lang sa mga namamalakad sa kanilang bansa dahil merong iba magaganda ang kanilang pamamalakad, lalo na yung mga matatanda. May mga ganon, binibigyan nila ng priority yung mga nahihirapan. Yun ang gusto ng Panginoon kalingain. Nakakaawa ang mga nakikita mo. Diba, ginagamitan ng kamay na bakal para paalisin. Wag ka dito, alis. Wag ka dito, bawal ka dito. Doon ka, mayroon pa ng ibang lugar, diba? Hindi nyo ba yan nababatid sa mga lugar nyo? Ang daming ganyan. Dapat yun ilagay sila sa isang marami namang pagkukunan ng pagkain, maraming pagkukunan ng pangpasweldo kasi nga naman
Magtulong-tulong lang naman dapat tayo, tulong-tulong para mawala yung mga ganong mga nagkalat sa lansangan na walang kumakalinga, namamalimos. Yung iba nakahirata lang sa sahig, may dyan sa lupa, banig ng kung ang damit o sapin niya, banig o sapin niya, karton o kahoy o ano man yun, tabla o dahon o ano man yun. Yung iba, nakakaawa yung mga ganun. Dapat yung may mga kakayahan, mag-ipon-ipon sila. Gawan nila ng paraan, kawawa. Hindi nyo ba nakikita yan? Nakasakay kayo sa isang sasakyan na mamahalin, tapos nakita nyo yung mga ganun. Sana magtulong-tulong kayo para matulungan yung mga ganung klaseng kapwa natin, naghihirap. Yung iba may sakit, hindi makapagpapagamot dahil nakalupay-pay lang sila dahil wala silang panggamot, wala silang pambili ng pagkain. Kaya sana magawa ng paraan yung mga ganun. Magawan sana ng paraan. Paano na lang, ninanakaw naman kasi ang ating mga kapunduhan, di ba? Ang sakit pakinggan. Pero meron naman kautusan ng Panginoon, pag ninakaw natin at ibalik ang ating mga ninakaw para naman yan sa ating lahat, hindi na alalahanin yung mga ginagawa mong kasamaan. Hindi na alalahanin ng Panginoon ang mga kasamaang ginawa mo pag nagbalik loob ka sa Kanya. Yung mga ninakaw, ibalik mo. Nakasulat yan dito lahat. Kailan lang, pinagbabasa ko na yun. Pinaano ko yun. Dito rin. Dito sa Ezekiel. Andito, ang daming aral dito sa totoong buhay natin ngayon. At lumalaganap ang lahat-lahat ng mga pangyayari, mga lahat-lahat. Pinapaganda natin ng husto ang ating mga nawalang kabuluhan para sa Panginoon. Ang pagandahin natin yung tumulong tayo sa kapwa, pakainin natin ang kapwa, lingapin ang kapwa, bigyan natin ng ayos na tirahan. Pwede maisama-sama sila kung yung iba kasi, yung mga matitigas ang ulo, huwag yun ang anuhin dahil matigas talaga ang ulo nun. May mga ganoong mga klaseng ayaw magpakalinga. Kahit kalingain mo sila, babalik at babalik sa dati nilang gawain. Yung may mga ganong klaseng tao. Hindi nyo ba nakikita yan? Napakadami yan sa lansangan. Sa buong daigdig. Napakadami. At sana ituring din natin silang tao dahil tao lang naman tayo na pare-parehas. Yun nga lang, dahil sila ang binigay halimbawa ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya tayo umangat para tumulong sa ating kapwa. Yun ang ng Panginoon sa atin. Pinaangat tayo para tumulong. Hindi natin nakikita, bulag na tayo eh. Bulag na tayo sa ating pagkapalalo. Nabulag na ang ating mga pagkatao. Parang sarili na lang natin ang ating minahal. Hindi na ang ganda-ganda ng kasuotan, di ba? Ang ganda-ganda ng sasakyan. Ang ganda-ganda ng kinakain. Ang sasarap ng mga kinakain. Tapos hindi niya nakikita yung mga nataas-lansangan na ipon-ipunin niyo yung mga budget niyo dyan. Mga mayayaman. Yung mga namumuno. Kalingain ang ating mga nahihirapan ng mga kababayan, mga kapwa-tao. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Huwag natin silang iluglog sa kahirapan. Kaya nga tayo pinapaangat ng Panginoon, binigyan ng talino para tumulong sa ating kapwa. Ayun nga lang, wala naman tayong budhing maawain, wala tayong budhing matulungin, wala tayong budhing konsensya, wala na ang awareness natin sa mga ganong klaseng bagay. Nawala na lahat. Dahil nga, nasubrahan na kapalalo. Linlang na tayo. Ito ang mga katuruan ng Panginoon noon pa to. Noon pa to. Itinuturo na niya sa atin to. Noon pa. Nag-react siya. Ang dami niyang reaction. Kanina pa. Oo, noon pa naman to, di ba?
Maganda talaga to ipaalala sa atin lahat. Kaya nga pinapaulit-ulit niya sa akin para makarating sa inyo, sa ating lahat ang mga ito. Dahil ito yung mga kautusan niya para sa atin na ating ipaliganap at isabuhay natin sa araw-araw ng ating mga buhay, di ba? Dahil parehas naman tayo lumabas sa mundong walang dala at babalik walang dala, di ba? Kaya nga lang, binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon para umangat, kanya-kanya tayo ng biyaya. Pero meron talagang binigay na biyaya na talagang ganun para paano tayo subukin ng Panginoon. Para tayo magtiis, kasama na yan lahat doon. Paano natin sila lingapin, paano natin sila tanggapin sa ating nasasakupan, sa ating mundo, sa ating daigdig, mundo. Ano na ang lumabas ngayon? Sobra-sobra na. Kawalang hiyaan, karumalduman, kasuklam-suklam. Sana lang hindi pa mahuli ang lahat. Dahil kitang-kita ko talaga yung itataas ng Panginoon. Alam mo, dati ang binigay sa akin ng Panginoon. Naawa nga ako eh. Ako lang. Wala dong iba. Ako lang. Kaya, pasensya na kasi gusto nang pang yung sabihin ko ang lahat. Nakakaiyak ka eh. Kasi ang daming naghihirap. Ang daming lumalagan. Kasamaan. Kasamaan sa mundo. Pero parang walang nakakita. Walang nakakita. Mga kaya gusto ng Panginoon mahabag tayo sa ating kapwa. Paano lang pag ako lang niligtas ng Panginoon, paano na kayo? Masakit. Masakit isipin, masakit damhin kung ako lang maliligtas. Kaya nga, pinapahayag ko tong katotohanan dahil ito ang gusto niya para sa atin, matupad tong mga ito para sa ating lahat, para tayong lahat maligtas. Pero wala, naghihimagsik tayo, matitigas ang ating mga ulo. Suwail. At lumalaganap talaga ngayon. Sana maputol ito. Kung hindi naman, ang Panginoon lang ang tanging may kakayahang gumawa ng lahat ng ito. Alam ko, darating siya. Salamat po kung kayo nakikinig. Masakit ng damihin pero totoo. Totoo. Ayoko nang umiyak. Nakakaawa kasi. Kakaawa tayo. Malugmok tayo doon sa sa naglagablab na apoy na walang katapusan. Sana kung gusto niyo magbago na kayo ng tuluyan dahil hindi biro ang matatapon tayo dun sa naglalagablab na apoy na may kumukulong may asupre, hindi biro habang panahon kang maghihirap
Samantalang yung niligtas ng Panginoon, tingnan mo, wala. Kapayapaan, kasiyahan, nandoon na lahat. At walang naramdamang mga sakit, walang maramdaman na, yun lang. Sana, nakikita natin ng ating kapwa. Tandaan natin, pare-pares lang tayong nilalang ng Panginoon. Pare-pares lang tayong lumabas sa hubad. Yun nga lang, napalalo tayo ng gusto. Dahil ang katuruan na nandito, imbis naging buhay, naging patay dahil sa hindi ipinalaganap sa buong mundo. Kaya ang dami-daming nakakalat na nag-react tuloy siya. Ang dami-daming nakakalat ng mga taong naghihirap. Ang taong ay naku po, ayoko nang umiyak. Salamat po. Basahin niyo po to. At sana unawain niyo dahil para naman to sa ating lahat. Salamat po kung kayo nakikinig. Salamat Panginoon. At syempre sa aking Holy Spirit. Nagtyaga ako dito kahit sirain ako ng sirain ninyo. Nagtyaga ako para laman natin ang kautusan ng Panginoon para sa ating lahat. At ito yung binigay niya sa akin. God bless po para sa atin, kapayapaan, habag, at mananatili nawa ang Panginoong Hesus Kristo sa ating buhay. Salamat po.